Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila po naming Diyos, mapagpalang Ama sa langit, sa pangunandalangin ng aming kagalang-galang mahal pastor, Evangelist Valdez Rodal Medder, Time Prophet, lubos ang aming pasasalamat sa bawat digto ng aming banal gawain, lubos mong pinagpala, ay yung pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa napatamis mong presensya at kung sama kami nasumpungan sa pagkukulang, pagkasala, humingi po kami ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa aming pagkikinig mga salita. Langis mo po ay paglingkod sa ganakin wala po kung magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw sa mangusap sa lahat ng aming nagpatiran, maging sa mabaguhan at aming sinasaway lahat ng masamang espiritu ng adlang, mga linlangan by the power of darkness, demons of hindrances, unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po. At makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. At tayo po ay lubos nagpasalamat, maminamahal. Napakalapit na at this coming Sunday na po, maminamahal ang ating pag-celebrate ng ating victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Praise the Lord. Na ito po ay talagang landmark. Amen. Praise the Lord. Sa history ng pagka-Kristiyano. Amen. Praise the Lord. O Kristyanismo. Sa buong mundo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po, maminamahal, makilala ang tunay na kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating pag-usapan ngayon, maminamahal, the unfailing sureness of God's Word. Amen. Praise the Lord. Yung hindi nagmamaliw, nakatiyakan, amen, ng salita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sa ating kinagis ng pananampalataya o reliyon, naitanim na sa ating mga puso yung alinlangan sa salita ng Diyos. Amen? Praise, naging mindset na sa tao na pagpatungkol sa salita ng ating mahal na Panginoon, parang walang mangyayari. At talagang walang nangyayari sa ating buhay. Kaya nga po tayo naghanap Amen? Praise the Lord. Bago po tayo nakilala sa ating mahal na Panginoon, naghanap tayo ng solusyon sa ating mga problema dahil wala, maminamahal, sa ating mga reliyon. Wala, maminamahal. At subalit, maminamahal, nung tayo makilala sa ating mahal na Panginoon, sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, pinangaral ng totoong salita ng ating mahal na Panginoon, purong salita ng Diyos, ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, maminamahal, praise the Lord, ang tinuro sa atin, pawang pananampalataya, walang alinlangan. Amen. Praise the Lord, sa salita ng ating mahal na Panginoon. So napakalayo, maminamahal. Amen. As far as the east is from the west. Kung pwede mo sukatin, maminamahal, ang distansya ng south and west, ang south and north, maminamahal, ay hindi mo ma-measure po yan, maminamahal. Ay walang hanggan ang measure. Ganun, maminamahal, ang ating kalalagayan ngayon, maminamahal, napakalayo doon sa ating kinagisnang pananampalataya, maminamahal. Sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi pinag-usapan ang alinlangan. Amen? Maminamahal, ang alinlangan parang pawang walang alinlangan. Wala talaga, maminamahal. 100% pananampalataya ang pinag-usapan sa ating banal na gawain ito. Sapagkat it is impossible for God to lie. Hebrews chapter 6 verse 18, maminamahal. So napakalaking kasalanan, maminamahal, ang ikay mag-alinlangan sa salita ng Diyos. Napakalaking kasalanan niya, maminamahal. Why, maminamahal? Because you made God a liar. Amen. Ginagawa mong sinungaling ang ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. Amin na mahal. Hebrews chapter 6 verse 18. Nating mabasa. Amin na mahal. The book of Hebrews chapter 6 verse 18. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Oh, hallelujah, hallelujah. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga Hebreo, kabanatang 6, salatang 18. Upang sa dalawang bagay na di mapapago, na diay di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkakaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit
sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Amen. Amen! Praise the Lord! Imposible, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ay magsinungaling sa kanyang mga salita. Kaya kapag ikay nag-alinlangan, malaking kasalanan, mga minamahal. Wala kang panampalataya, it is impossible to please God. Amin na mahal. Ayan na po, maminamahal, ang nangyari sa atin doon, sa ating kinagis ng mga reliyon. At marami pa ngayon, maminamahal, nag-alinlangan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi mo totoong kilala ang Diyos pala kapag ikay nag-alinlangan. Amen? Yan ang bottom line, maminamahal. Hindi mo talaga totoong kilala ang ating mahal na Panginoon. Yan ang ating reliyon. Yan ang false faiths, maminamahal. Dahil kung kilala mo ang Diyos na yung pinaglilingkuran, hindi ka mag-alinlangan. Hindi ka titing, hindi ka mag-alinlangan. Maminamahal. Kaya nga tayo pinagkalooban ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, totoong mga magulang sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, upang isigaw sa buong mundo na huwag kang mag-alinlangan, sampalatayanan mo ang lahat ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Maminamahal. Dakila ang kadakilaan ng ating mahal ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang katapatan ng ating mahal na Panginoon, ay hindi nila kilala. Hindi natin dati kilala. Subalit ngayon, we have a sure word of prophecy, 2 Peter chapter 1, verse 19. Matthew 24:25. Sunod na po natin yan, mami na mahal. Kaya hindi po. 2 Peter chapter 1, verse 19. We have also more sure word of prophecy, whereunto you do well, that ye take heed, as unto the light that shineth in dark place, until the day dawn, and the day star arises. From the book of Matthew, chapter 24, verse 25. Amen. Behold, I have told you before. Excuse me po. Matthew 24:25. From the book of Matthew, chapter 24, verse 25. Behold, I have told you before. Amen. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert, not forth. Behold, he is in the secret chambers. Believe it or not. Amen. 35 po pala yun, sorry. Dito po maminamahal sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19. At kami ay mayroong lalong panatag sa salita ng propesiya na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y iyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa iyong mga puso. Dito po maminamahal sa Mateo Kapitulo 24, 35. 25-24. 24:35, Kylie. Dito po sa Mateo 24, versikulo 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, darapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Amen! Praise the Lord! Sigurado! Amen! Walang alinlangan ang kanyang mga salita. Hindi mo dapat pag-alinlanganan sapagkat lahat ng ito natin nakikita, yan para mawawala po lahat yan, maminamahal. Subalit mananatili ang salita ng ating dakilang Diyos. Gaano katatag ang salita ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal. Lamentations chapter 3, verse 23. Kindly po. The book of Lamentation, chapter 3, verse 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sunod pa po natin sa 24. Dito po sa Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 23. Ang mga yao'y bagong tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. 24. 24. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness. Ang ating mahal na Panginoon, tapat sa kanyang mga pangako, tapat sa kanyang mga salita.
Mga minamahal, kaya ano po maging attitude ng mga Kristiyano, mga minamahal, childlike faith. Amen. Mga minamahal, walang alinlangan kung anong sinabi ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sampalatayanan mo. Ha? Ito'y panghawakan mo. Amen. Childlike faith and confidence na lahat ng sinabi ng ating mahal pa yun matutupad. Katulad ng isang batang kalong-kalong ng kanyang magulang, mga minamahal, kapag yung bata ay naglaro, mga minamahal, ay kahit magtatalon siya sa bisig ng kanyang magulang, hindi natatakot yon, mga minamahal, ang bata. At kapag yan po ay umiyak at talagang may gusto siyang gawin, mga minamahal, ito ay nagwawala sa pagkakayakap ng kanyang magulang, mga minamahal, hindi siya natatakot na baka siya mahulog. Amen? Sapat habang siya ay naglilikot, habang siya ay humulagpos, lalo namang humihigpit. Amen? Ang hawak ng magulang. Kaya may confidence yung bata, maminamahal, bilang isang inosente, maminamahal, na hindi siya pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon na ganon ang ating childlike faith. Amen? Na baging attitude. Amen? Praise the Lord. Kahit ano mangyari, pangawakan mo, sampalatayanan mo. Amen? Establisado na matatag ang iyong pagkilala sa ating mahal, ang iyong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ano bang ginawa ng ating reliyon, maminamahal? Kaya ang tao po ay walang pananalig sa Diyos. Maminamahal, nandyan lahat ang pangako ng ating mahal na Panginoon, pero wala, maminamahal. Wala po silang ginawa dahil sila mismo walang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sila nga mismo walang kaligtasan, maminamahal Sila mismo hindi naniniwala sa Diyos na kanilang tinuturo. Amin na mahal. So, walang bunga. Amen. Walang nangyari sa ating paglilingkod na yan sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, dito mo may parable of the foolish and wise virgins. Matthew chapter 25, verses 1 up to 13. Amin na mahal. Ito pong 5 foolish virgins. Masasabi po natin, mga minamahal, na ito po ay puro alinlangan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ito naman, mga minamahal, 5 wise virgins. Ito naman po yung talagang punong-puno ng pananampalataya, 100% ng pananampalataya sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ating po nang basahin, mga minamahal, Matthew 25, 1 up to 13. The Gospel according to Matthew chapter 25, from verse 1 up to verse 13. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all of those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. What therefore? For you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. That's right. Hallelujah. God bless you po. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo 25, 1 hanggang 13. Kung magagayon ay makakatulad ang karya ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Right. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng kanilang langis sa kanilang sidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga, ang kasintang lalaki ay nangaantok, silang lahat ay nangakatulog. Datapwat, pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya.
na magkagayon nagsipagbangon lahat ang mga dalagang iyon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Tatapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasa sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahan lalaki at ang mga naghahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Right. Mga kuyat nga kayo, sapat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Praise the Lord. Dalawang klaseng Kristiyano ang pinag-usapan dito, mga minamahal. 5 foolish virgins, yung maiiwan sa rapture, at yung makakasama, rapture type Christians, mga minamahal, yung pananampalataya sa ating mahal na Panginoon ay hindi makilos, handa sa pagbabalik ng ating mabait na Diyos. Amen. Pero yung foolish Christians, foolish virgins, mga minamahal, nag-expect din na makasama. Amin na mahal, subalit, ay hindi naman handa. Imagine, walang langis. Ang kalangsisidlan, ano ibig sabihin? Walang Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng walang Holy Spirit? Walang kapangyarihan, carnal Christians, nakikipag-compromise sa sanlibutan. Amin na mahal, inaasahan ang sarili, amin na mahal, sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, talunan sa kaaway, namumuhay pa ng ayon sa kilos at ayon sa takbo ng sanlibutan. Amin na mahal, kaya sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hindi handa ang mga Kristiyanong yan. Amen. Ito yung mga Kristiyanong hanggang salita lamang, mga minamahal. They live worldly lives. Makasanlibutan pa rin ang pamumuhay. Amin na mahal, hindi pa rin lubos na binago. Amen. Walang totoong pananampalataya. Amin na mahal, kung ano ang itsura at lakad ng salibutan, gayon din sila, walang pinagkaiba. Amen. Walang kabanalan. Because without peace and holiness, no man can see the Lord. Paano ka makasama sa rapture? Amen. Wala kang kabanalan. Sabi nga, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Yun lang gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, 100% mong sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya, anong bunga? Wala ring power. Walang signs, wonders, and miracles, mga minamahal. Dito lamang, dito pinag-usapan, mga minamahal. Amin na, ang totoong kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kapag wala ka sa katotohanan, mga minamahal, you are a cold Christian. Lukewarm. Amen. Praise the Lord. Yun yung mga backslider, mga compromising Christians, mga minamahal. Pinagpalit na ang kanilang pananampalataya doon sa mga kung ano-anong turo at aral. They have departed from the faith. Amen? Amin na mahal, magkaroon ng falling away. Nawawala na sila sa katotohanan, amin na mahal. Kaya sabi nga ng ating kagalang-galang mahal pastor, amin na mahal, huwag makikinig kung kani-kanino. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa purong ebanghelyo ng ating kaligtasan, purong salita ng Diyos sa banal na kasulatan, yan lamang ating sampalatayanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag naiwan, ang sabi nga, I never knew you. Naglilingkod din kami. Subalit hindi nakabot sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon, iwan ka. To be tormented, to be punished during the great tribulation. Ay, talagang nakakatakot. Masabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, mabuti pang hindi ka na pinanganak. Mabuti pang hindi ka na sinilang, mga minamahal. Sobrang hirap. Mga minamahal, ganun pa lamang na description, huwag mo nang detalyehin, ay nakakatakot na. Amin na mahal. Subalit, ang 5 wise Christians ay laging handa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Laging handa sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hinubog sa purong salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya mayroon pong pinagmulan yung mga foolish Christians. Amen? May pinagmulan din yung wise Christians. Anong pinagmulan ng mga foolish Christians? Nagturo. Foolish din.
Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Mga leader ng reliyon. Bulag. Nag-akay ng kapwa bulag. Saan kayo mapunta ron? Saan kayo mapunta yun? Uy, akayin kita. Ayun, nag-aakay pala. Hindi alam kung saan pupunta. Amin na mahal. Eh di pareho sila mapunta sa bangin? Amin na mahal. Kailangan nyo mag-akay, maliwanag ang paningin. Alam kung saan pupunta. Hindi bulag. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang 5 wise Christians, amen, hinubog sa purong salita ng ating dakilang Diyos. Purong pananampalataya, lahat ng sinabi sa salita ng Diyos, sinampalatayanan. Punong-puno ng Holy Spirit, amen. Punong-puno ng pamumuhay ng may takot at panginig sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Maingat sa lahat ng bagay. Living a holy and righteous life. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sa bibig. Amen. Hindi sa nakikita lang. Kahit sa iyong pribadong pamumuhay, maingat na maingat ang mga anak ng Diyos. Ganyan ang tinuro sa atin ang ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag tumunog ang trompeta, kahit saan ka doon, mami na mahal, naroon. Kapag ikay hindi makarinig ng tunog ng trumpeta, ibig sabihin, iwan ka. Amen. Praise the Lord. Only the redeemed, yung lamang niligtas ng ating mahal na Panginoon, ang makapakinig ng pakakaknayan, ang makakasama sa ating mahal na Panginoon. Amen. Naroon ang takot magkasala. Amen. Palagi nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi nag-a-absent. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nagsisikap talaga palaging dumalo sapagkat dito mo mapangalagaan na yung pananampalataya. Amen. Inaagaw yan ang kaaway habang ikay nakikisalamuha sa salibutan. Mami na mahal. Naroon na po pumapasok na yung mga alinlangan at nahahawa na, mami na mahal, ng takbo ng salibutan. Kaya kinakailan palagi kang mag-intake, amen. Palagi kang dumadalo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Humahayo at nagpapatotoo ang mga Kristiyano. Amen. Nag-aayuno ang mga Kristiyano. Kaya nga po, mami na mahal, yung faith na sinasabi dito sa John chapter 14, verse 12, na ito po ay natupad lalong nakita ng buong mundo. Amin na mahal. Yung pananampalataya na sinasabi sa John chapter 14 verse 12, nung umakyat ang ating kagalang-galang na malapastor sa Talipaw, Sulo. Amin na mahal. Yan. Amen? Saan natupad ang John chapter 14 verse 12? Kindly pakibasa po. Na ito po ay nasilayan ng buong mundo. Ating basahin. From the Gospel of St. John, chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Oh, hallelujah, hallelujah. Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakila na mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Oh, glory to God. Mami na mahal, lalong dakila. Amen. Kaya yung Victorious Peace Mission, chain of miracles. Araw-araw, bawat minuto, bawat segundo naroon. Ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos and 12 prayer warriors, mami na mahal, ay grabing himala. Amin na mahal, na doon nakita ng buong mundo. Amin na mahal, ang dami na natin nakaalam na mga himala ng mahal na Panginoon, na hindi tayo tinatabla ng bala dito sa ating banal na gawain. Napakarami ng binuhay na patay, napakarami ng kitong napigaling, napakaraming karamdaman, milyon-milyon na nakinabang. Amen? Subalit, bakit umakyat pa rin? Ating kagalang-galang, hindi kasi makukontento ang ating mahal na Panginoon na maligtas inan lang. Buong mundo, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi nakiayon sa sanlibutan. Yan ang mga handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Bagkus, kapag ikaw'y nakihalubilo sa sanlibutan, binabahagi mo ang salita ng ating dakilang Diyos. Matapat sa lahat ng bagay. Purong-puro ang pananampalataya, mami na mahal.
100%. Kaya nga po, Ephesians chapter 5, verse 27, amin na mahal, yan lamang po yung makaakyat. Sakdal. Perfect. Ating mabasa, may minamahal, Ephesians chapter 5, verse 27. The book of Ephesians chapter 5, verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Oh, hallelujah, hallelujah. Dito po sa Epeso, Kabanatang 5, Talatang 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi iti nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Perfect church. Amin naman, without blemish, without wrinkles. Yun lang ang aakyat sa langit. Meron ka ba makita, amin naman, sa buong mundo? Amin naman, na perfect. Walang bayad ang paglilingkod, walang dungis. Spotless. Amin naman, na paglilingkod. Walang iba kundi Jesus Miracle Crusade International Ministry. Saan pa ba? Amin naman. Ha? Saan pa ba? Andito na lahat binuhos ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po ang tunay na may pananampalataya, pananalig sa ating mahal na Panginoon, pinaglalaban ang katotohanan, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ini-entertain ang mga mali-maling aral. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Maingat, mami na mahal, at talagang sensitibo. Hindi namin katuruan yan, ha? Amen? Walang gumagaling doon sa mga ibang turo. Dito gumaling ang mga ketong, dito gumaling ang mga cancer, dito naman nabuhay ang mga patay. At dito, nung umakyat ang ating ginagalang na mahal na pastor sa Talipaw, Sulu, kung may maling turo, makabalik pa kaya? Amen? Yun lamang, mami na mahal, Imposible. Napaka-imposible. Subalit, mami na mahal, dahil 100% ang daladalang pananampalataya, nakabalik agad-agad. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Upang ilathala sa buong mundo ang katotohanan. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Meron pa bang ibang katotohanan? Kung totoo rin yung iba, di sana sila nakakit ng Talipaw, Sulu. Kung totoo yung iba, di sana punong-puno rin ng mga himala sa kanilang mga ministry. Why? Mami na mahal, nawala. That's a question, mami na mahal. Dahil wala sa 100% na katuruan. Galatians chapter 9, chapter 1, verse 8 and 9. From the book of Galatians, chapter 1, verses 8 and 9. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him accursed. Let him be accursed. As we have said before, so I now again, if any man preach any gospel unto you that you have received, let him be accursed. Oh, hallelujah, hallelujah. Mga taga-Galatia Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Darapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo ng iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa amin sinasabi ng una, ay muli gayon ang aking sinasabi. Ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo ng iba, kaysa inyong tinanggap, na ay matakwil. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, intact talaga mami na mahal. Amen. Kahit saan makarating. Amen. At pinangahawakan yung tinuro ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Hindi matinag, hindi makilos, mami na mahal. Ephesians chapter 4, verses 11 up to 14. Bakit? Mami na mahal, sapagkat tinuruan po at hinubog ng purong salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang tinuro, amen, praise the Lord, nilakipan ng extreme sacrifice. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay, marami magaling magturo, mami na mahal. Ay, talaga naman. From Genesis to Revelation. Grabe! Alam, sa ulado, bawat kudlit, bawat tuldok. Pero walang sakripisyo. Hindi nalaluan ng pagbibigay ng buhay sa ating mahal na Panginoon.
Hallelujah. Kaya hindi nagbunga ang mga katuroan na yan. Walang naging saysay. Subalit sa ating balagawain, hindi po salita ang ating napakinggan, maminamahal. Ito po ay wala tayong kalam-alam, mahimbing ang ating tulog. Busy tayo sa lahat ng ating mga gawain. Subalit naroon sa tuhod ng pananalangin, umiiyak, humihigbi, dumudugo pa nga ang tuhod. Maminamahal, nagsakripisyo, nagpupuri, magdamag, umiiyak sa ating mahal na Panginoon, nakarating sa trono ng ating mahal na Panginoon. Ang extreme sacrifice. Kaya hindi na lamang po namamalayan ng mga anak ng Diyos. Wala tayong kaalaman, gumaling na pala yung ating mga karamdaman. Yung ating mga problema, nalutas na pala. Isang tawag lang, bakit nalutas yung ating mga problema? Extreme sacrifice makes you perfect. Pag extreme ang sacrifice, kinalimutan ng sarili, nakakaabot pala yan sa trono ng ating mahal na Panginoon. Pinakikinggan ng ating dakilang Diyos. Between life and death na buhay. Ang pinamuhay ng ating kagalang-galang na magulang sa ating mahal na Panginoon. Together with the beloved children, mga minamahal. Ganyan ang ating kalalagayan. Kaya kung anong pinag-usapan dito, sino ang rapture-ready na Kristiyano? Tayo po yun! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are the perfect church na Jesus Medical Crusade International Ministry. At ito po ay lalaganap hanggang sa buong mundo, maminamahal. Wala nang ibang pananampalataya. Wala nang ibang salita ng ating mahal na Panginoon, ating pakinggan. Ito na pong lahat, binigay na po sa atin ng ating mahal na Panginoon through His end-time prophet. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Napakapalad po natin totoo, mga minamahal. Ephesians 4:11-14, last verse na po ito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The book of Ephesians chapter 4, from verse 11 up to verse 14. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa Tagalog po, mga mahal. Habang tayo pinaghahanda na po. Ito po sa Efeso 4:11 hanggang 14. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y guro, apostol, propeta, at ang mga iba'y evangelista, at mga iba'y pastor, at mga guro. Sa ikasasakdan ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa katitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, pinakamapalad ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ang pinag-usapan na 5 wise virgins. So, hallelujah. Anytime mag-rapture, be ready. Amen. Praise the Lord. Maging handa po tayo. Tutulog ng trompeta, maminamahal. Napakalawak na ng nakaalam ng masalita ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi pa magbabalik ang ating mahal na Panginoon, papalaot pa po ang mga anak ng Diyos. Amen. Sa buong mundo, kung hindi naman, maminamahal, uwi na tayo sa ating tunay na tahanan. Oh, hallelujah, sa panguna ng totoong mga lingkod ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Habang tayo po, maminamahal, tumatayo, inaanyayan na po natin ang ating minamahal na baguhan. Napakapalad niyo po, maminamahal, yung mga nais maging kabilang sa pagdagit sa mga banal, anytime, maminamahal, bawat manampalataya sa banal ministeryo ito,
pinagpala sa lahat ng pinagpala. Manatili po tayo, mga minamahal, marami pa po tayong magagawa. Amen, praise the Lord. Napakalawak ng anihin pa, mga minamahal. Ito ang ebanghelyo na may kapangyarihan. Nilakipan ng ating mahal na Panginoon, dakilang kapangyarihan, ang totoong ebanghelyo, mga minamahal. Walang ibang may dalayan, kundi Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Habang tinatawag ko na po, my beloved co-preacher, Lover Joey for altar call. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Won't be long till we'll be living here. It won't be sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga kayo po inantay po namin dito sa baba. Hallelujah, para po sa altar call. Lahat po ng ating webcast viewers na nanonood, mga pabuhan. Pinagpala kayo ng Amen. Praise the Lord. It won't be long. We'll be going home. Count the days as count the months as count the weeks as we'll be going home. It won't be long. Yes, amen. Hallelujah. Till we'll be living. It won't be we shall be like Jesus, like Jesus. In the twinkling of an eye, in the moments of time, we'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In the twinkling of an eye, in the moments of time, we'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like
shall be like Him, like Jesus. In the twinkling of an eye, in the moment of time, we'll become as one. It shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In the twinkling of an eye, in the moment of time, we'll be going home. Tayo'y maganda na upang siya'y salubungin. Sama-sama na tayo'y tutuloy. Tayo'y maganda upang siya'y salubungin. Sama-sama tayo'y tukurin. Mga minamahal, ayon po sa ating inawit, it won't be long. Maiksi na po yung panahon. Kaya nga pinaghahanda tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan mula sa ating dearly beloved pastor. Ito po'y sigurado, salita ng Diyos na totoo pong magaganap at magaganap na sa isang kisap mata, tayo ay kukunin niya. Mga minahal, napakasarap damhin ang presensya ng Diyos na tunay may pangako siya. Ngunit, kung maiwan ka, anytime from now, yan po ang pinakamiserableng buhay. Walang hanggang kaparusahan ang iyong dadanasin. Ngunit dito po, pangako ng Diyos, walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun natin bigyan ng kahalagahan ang kaligtasan na ating nakamtan. Wala na tayong mahanap pa. Narito ang buong katotohanan. Tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Siya ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya sa lahat po ng mga bisita, mga baguhan, napakapalad po ninyo dahil dinala kayo ng Diyos. Siya mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain upang kayo'y makasiguro sa buhay na walang hanggan. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo. Nasaksihan niyo kung paano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mararamdaman mo ang kanyang dakilang presensya. Yan ay kaligayahan ng bawat mananampalataya. Kaya mararanasan mo yan kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, namatay, ipinako sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang makasalanan, nabuhay na maguli at pinatunayan niya siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy makinig, patuloy na dumalo. Ang inyong pananampalataya ay totoong magiging sakdal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Pangalawa po yung pagsisisi.
sa ating mga kasalanan. Huwag na po nating babalikan ang lahat ng mga kasalanan ating pinagsisihan. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, lubos kanyang patatawarin. Gaano man ang kasalanan mo sa mga oras na ito, tinitiyak namin sa iyong pagpapakumbaba at pagsisisi. Mas malawak ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Ang pangatlo, pagkatapos mo siyang tanggapin bilang sariling tagapagligtas, kinakailangang mabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, ang bautismo ng banal na Espiritu ay sasayo. Siya mismo ang magbibigay ng kanyang banal na Espiritu sa iyo. Mararamdaman mo yan. Gawa 2:38. Magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pakitaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Isuko niyo ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Pwede kayong pumikit, yumuko, bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin niyo po ang ganitong panalangin. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po ako, buong pagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Pagpalain mo po ako sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung end-time prophet. Narito po kami, tawas puso, nagpapasalamat, dakilang Diyos, na patuloy ka nagliligtas ng marami pang kaluluwa. Narito po sila, pinakamamahal na Panginoon. Sa kanilang mga kasalanan, isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Dalangin po namin, bigyan mo silang mapagpakumbabang puso na masunod ang iyong banal na kalooban. At iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Dalawa na po ang naisagawa na ganap. Sumampalataya na kayong lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kayo po'y nakapagsisi na sa inyong mga kasalanan. Bago kayo lumisan sa ating banal na gawain, yung pangatlo po, magpabautismo po kayo sa pangalan ni Jesus upang makasiguro sa lubos na kapatawaran at yung tiyak na kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ang kalakip naman po niyan, gagaling ang karamdaman mo, magbabago ang buhay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Mga minamahal ko, tiyak na bagay, lahat na yung dalangin, pagka patuloy kang maglingkod, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang gagawin lang natin, it's our duty, invite lahat po ng ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man po, ipamalita natin ang mabuting balita ng kaligtasan. And God will bless you physically, materially, spiritually. God bless you all at tuloy na po tayo mga mahal po sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. My apologies po, mga minamahal. I forgot, mga minamahal kanina.
na bumati ulit higit sa lahat ng kataas-taasan, pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Creator of the universe, our dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. We give the honor to my pastor, evangelist, builders, for the med and the prophet, of our loving God, and also beloved, and also all the assistant pastor, Linus Almeida. Praise the beloved mama, all the beloved children, our beloved and our parents in the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Tayo po may naman manalangin para sa ating mga pangailangan. At sumampalataya po tayo, mami naman, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Tayo po muna ay magsisi, dakila po naming Diyos na mapagandang sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay lubos nagpapangbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa may nasumpungan, sa may pagkukulang, pagkakasalan, isip na gumawa na sa namin, di kayo ayos ng harapan. Patawarin mo po, bawat isa. At tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa tigilang araw ng pagbabalik. Maggamit mo rin po kami sa pagligtas ng napakarami pang kaluluwa ng aming mga loved ones, mga kaibigan, mga tao na sa siliputan pa, mala Panginoon. Hallelujah, hallelujah. May pasasalamat na kaloob ka ng totoo namin, mga pastor, beloved mama, beloved children, o pangalagaan kami, o pamapamuhay namin ng ayos ng kalooban. Hallelujah, na buong pagpapakabanal, takot sa iyo, mala Panginoon.